unang lahat ay tumayo, inaanyayahan kong lahat ay tumayo sa mga kasama ko dito sa loob ng ating pinagdadausan, ating libre service. Tayo po ay mag-alay ng isang pagsambang awit sa Panginoon. Hallelujah.
karangalan at kapurihan, ang kalwalhatian, O Diyos, tanging sa iyo lamang. Sa ganito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagdadala mo po kami ng may lakas at kadalangan sa aming mga puso. O Diyos, sa ganito, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, dahil ito po ang lingkod na nagamitin sa ganito, Panginoon. Patuloy po sa kasihan ng ibang Espiritu at patuloy na matagpo ka, Panginoon, sa gabi nito sa bawat sa amin. At ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalang ni Jesus. Amen. Amen. Po sa bawat isa. Let's begin with a prayer. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito, pinasasalamatan sapagkat sa pagkakataong ito kami inyong idinako upang mapag-bulay-bulay ng iyong salita at masambit sa inyo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Panginoon, tinadalangin namin na sa mga oras na ito, ang Ibang Espiritu ang siyang kumilos at kumausap sa aming mga puso at isipan. Ito ang aming dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa gabi pong ito ay tayo po ngayon ay nasa Psalm chapter 36. So gaya po ng dahilan ko before why choosing Psalm for prayer meeting is I believe this is the book of Psalm is not just a song book but it is also a book of prayer. Isa rin po itong isang aklat. Ito rin po ay isang aklat ng panalangin. At kaya po nang sabi ni Don Whitney, basahin ko po, no? The main reason why the Psalms work so well in prayer is that the very purpose God put them in His Word to us is for us to put them in our words to Him. Kaya naisulat at nasama po ang Book of Psalm in the Bible is because yung salita ng Panginoon was written so that they would be in our hearts, no? And from our hearts, they would be to our mouth as a prayer.
there's no safer and surer prayer than praying the Word of God. Kung tayo po ay nananalangin lang din ng kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban natin, ano pa po ba ang pinakamagandang sundin o maging gabay natin sa ating mga panalangin kundi ang mismong salita ng Diyos? Hindi po ba ang scripture ay hindi lamang knowledge, hindi lamang gabay kung paano mamuhay, kundi isa ring gabay kung ano yung mga dapat nating ipanalangin sa Panginoon. At sabi ko rin po before, no, may isang pastor na sabi sa akin, if you want to know the secret of prayer, na sasagutin ng Panginoon 100%, that is, you pray for the will of God. Because our will is not sure. Maaari ang kahit gaano kaganda yung ating motibo or desire and outcome, maaaring hindi ito ang nakikita ng Diyos na magbibigay ng pinakamaganda at pinakamalaking kaluwalhatian para sa Kanya. Ang pagsagot po ng Panginoon sa mga panalangin ay una't higit sa lahat naaayon sa Kanyang kalooban. Hindi po siya gagawa ng mga bagay na labag sa Kanyang kalooban. Kaya kung gaya't ang panalangin po ay magandang base sa salita ng Panginoon at gabay sa salita ng Panginoon. Genesis to Revelation other than the book of Psalm. Ito po ay awit at ito rin po ay panalangin. Sa Psalm 36 po, there is a superscript, no? Hindi po ito ang title, pero ito po ay bahagi ng original ng awit na ito. To the choir master. So ibig sabihin, ito ay isang awit at ito ay para sa mga awit na ito yung mga lyrics na kanilang sasambitin of David. So it may pertain to a song written by David or a song about David. Of David, the servant of the Lord. Napakaganda pong alalahanin natin na bakit ang ginamit na title is the servant of the Lord. Marami pong title kay David. He is a man after God's own heart. He is the shepherd. He is a giant slayer. And of course, he was the king of Israel. Ngunit ang pinili ditong titulo para kay David ay servant of the Lord or Yahweh. At napakaganda po nito dahil kahit nakamit ni David ang maaaring pinakamataas na mata mo ng isang tao, he still considered himself as a lowly servant. Sa panahon po natin ngayon, a lot of people want to gain power and position, especially yung mga mas mataas na posisyon because it has greater power. But not because it has greater, gagamit po ako nung sa Spider-Man, responsibility. Maraming gustong makakuha ng mga posisyon, not to serve, but to be served. But here, a king of a chosen nation, a king of Israel, and the greatest king they ever had, chose to be known as a servant of their God. Ang Psalm 36 po ay naglalaman patungkol sa kagandahang loob or kagandahang pagmamahal or steadfast love of the Lord or covenant love or loyal love. Alam na po natin ito, no? At tatandaan po natin, in the Old Testament, kapag nakita natin yung salitang steadfast love or in some other translations, loyal love, it is not about simply love. Bakit kinailangan pa ng dalawang salita? Para i-translate ito mula sa Hebreo, ang original na lingwahe nila. Hindi ba sapat yung salitang love? In Hebrew, it is just one word, and that is chesed. One word. But in English, hindi po sapat ang isang salita, kahit sa Tagalog, no? Para sakupin yung totoong kahulugan nito. It is steadfast love because it continues.
it endures, it perseveres. And also, it is a covenant love because it is not just an emotion, but a covenant or promise made by God to His people. Ito po ay isang pagmamahal na kung saan ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig na maaaring ibigay ni numan. Sa atin po, bilang mga tao, we have something what we call romantic love or puppy love. Diba? Ito po ay mga bagay na nararamdaman or nagagawa ng isang tao, but they are fleeting. Wala pong romansa, no, romantic emotion that could sustain its feeling all throughout. Kahit po sa mag-asawa, even if they have been married for 50 years, wala pong mag-asawa na from the very first day they got married until their 50th year is the same weight of love. Bumababa, tumataas, no? But of course, we have to keep our promise to our spouse. But then again, ang pagmamahal po natin, even to the most important person in our lives, is not consistent. It is not enduring. It is not steadfast. There's only one person sa buhay po natin na maaaring makapagbigay ng steadfast love. And that is only the God of Israel. So Psalm 36 no, is about the steadfast love of the Lord. Ito po ay base sa karanasan ni David at base sa pagkakakilala niya sa Diyos ng Israel. Ang kakaiba po dito ay from verses 1 to 4, hindi po siya nag-umpisa patungkol sa Diyos. Kung titignan po ninyo sa inyong mga Biblia, the first word is transgression or sin. Basahin ko po, no? From verse 1, transgression speaks to the wicked deep in his heart. There is no fear of God before his eyes. Verse 2, for he flatters himself in his own eyes that his iniquity cannot be found out and hated. The words of his mouth are trouble and deceit. He has ceased to act wisely and do good. He plots trouble while on his bed. He sets himself in a way that is not good. He does not reject evil. Bakit yung unang mga talata ay patungkol sa isang taong makasalanan? At hindi lamang makasalanan na nagkakasala, kundi patuloy na nagkakasala at gumagawa ng kasalanan at alam niyang siya ay gumagawa ng paglabag o lumalabag sa harapan ng Diyos. At ito ay isang tao na walang takot sa kahit sinong Diyos. Ganun po, no? Sa mga ibang tao ngayon, although they may not believe in the one true God, they may have other gods. Maraming mga reliyon at may takot sila. May takot sila dun sa kung sino man ang kinikilala nilang Diyos. Ngunit ang taong dinescribe dito ni David, not even any God ay kinakatakutan niya. In verse 1, his heart beats transgression. Bawat pagtibok na kanyang puso ay pawang paggawa ng kasalanan. Kasi sabi niya, it is deep in his heart. If the heart is deceitful, sabi ni Jeremiah, above all things and beyond cure, what more na itong mga pagkakasala niya ay sobrang lalim sa kaibuturan hanggang sa pinakagitna ng kanyang puso, ng kanyang saloobin. Verse 2, his eyes do not see his own iniquity. Ganon katindi yung pagkakasala niya na hindi niya kinikilala yung kanyang mga paglabag. He flatters himself in his own eyes. His iniquity cannot be found out and hated. Alam niya pero dinideny niya.
Alam niya, pero nagkukunwari siya. Na parang isang kabayo na may takip sa gilid ng mga mata niya, na ito yung sa kapaligiran niya, pero kung saan niya lang gustong tumingin, yun lang ang kanyang focus. Verse 3, his mouth speaks deceit. So from his heart and his perception and to his tongue. Sabi ng Panginoong Jesus, out of the fullness of the heart, the mouth speaks. So consistent itong kasalanan o itong wickedness ng taong ito, no? And then in last verse, his mind plots trouble. Kakaiba. Kasi kahit bago siya matulog, nag-iisip siya ng kung ano na naman ang kanyang gagawin na kasamaan. He plots trouble while on his head. Yung kanyang mga kapagkakasala ay hindi unknowingly done. It is not out of ignorance. Ito ay mga bagay na kanyang pinagplanuhan. At pinagpaplanuhan niya hanggang sa bago siya makatulog. Sa atin po, di ba? Bago tayo pumikit, or habang nakapikit tayo bago tayo managinip, iniisip natin yung gagawin natin bukas. Iniisip natin ano ba yung mga nagawa natin ngayon. Ano pa yung mga gagawin natin bukas? Ano yung mga natira? Anong oras ako gigising? May pupuntahan ba ako? May bisita ba? May kailangan ba akong asikasuhin? Sa mga estudyante, anong subject ko bukas? Anong oras ako papasok? Itong taong ito, ano kaya na naman ang pwede kong gawin? Ano ang pwede kong pagplanuhan na i-enjoy ko? So, he plots trouble while on his bed. He sets himself in a way that is not good. Last line, he does not reject evil. So alam niya, at hindi niya itinatangi, bagkus ito ay kanyang tinatanggap. Maaaring hindi po natin makita ang sarili natin sa taong ito. Hindi naman ako ganun. Never naman ako nagplano ng masama. But church, ang puso ng taong ito ay kung tutuusin walang pinagkaiba sa atin. Babalik ako sa sinabi ni Prophet Jeremiah. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? So sa grasya na lamang po ng Panginoon na hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito. Sa grasya ng Panginoon na may kinikilala tayong isang Diyos na alam natin hindi ito ang tama. But outside the presence of God, hindi po malabo na ito ang ating pagkatao. Maaaring may kilala tayong mga mamamatay tao, mga kurap, mga sobrang sama. Pero kung tutuusin, church, kung wala po tayo sa Panginoon, we are also capable of doing wicked things. Kung si Adolf Hitler na pumatay ng milyong-milyong mga Hudyo, ang kinikilala na isa sa mga pinakamasamang tao, he did genocide. Kung may kilala po kayong mga dito na lang sa Pilipinas, di ba? Pero hindi na po yun nakakagulat. Dahil wala naman po sila sa Panginoon. Hindi na po yun nakakapagtaka na ang isang taong wala sa Panginoon ay kayang gumawa ng ganun katinding kasamaan. May napanood nga po ako, no? So, sikat naman yung mga kontraktor ngayon. So yung nakalaban ni Vico Soto, so in-interview siya ng isang dating newscaster. Grabe yung dami ng sasakyan po niya. Kung napanood nyo na yun, no? May mga nakikita akong mga video, may mga sports car, may sariling garahe. Ayun, hindi po, dahil pa po niya nagtitinda ng kotse. Siguro kung bibila, parang mall tapos puro mga kotse nakapark. Sabi nung nag-interview, lahat ba ito ginagamit mo? Tapos sa isip-isip ko, ang babaw ng kaligayahan ng taong ito. Na
dahil kaya niya, hindi ko na po uhusgan paano niya nagawang bumili ng ganon. No? Pero, sabihin natin, dahil may business siya, nevertheless, napakababaw ng kaligayahan ng tao na para bang ang pagkolekta ng mga bagay ang magbibigay ng kasiyahan sa kanila. Na kahit hindi ginagamit, masaya sila. They feel they are successful because they're able to get the things that they want. Meron pa siyang sinabi noon na, itong sakin ito, wala kang makitang ibang ganito sa Pilipinas. Shinip siya from US. So baka masilip pa siya ng customs noon. In any case, church, outside the presence of God, hindi na po nakakapagtaka yung mga ganong bagay na ginagawa ng isang tao. Gaya po ng sinabi ni David from verses 1 to 4. His heart is so deep with transgression. So, in verse 5, doon po nag-pivot si David from describing a wicked man or person. He now alludes to the character of God. Kung paano pinakita ni David kasama, kadilim, kasuklam-suklam ang isang tao, nag-umpisa siya sa verse 5. Pinakita niya ang pinakamagandang karakter ng Diyos na sa kanyang pagkakakilala. Your steadfast love, O Lord. From verses 5 to 6, David talks about the loyal love of the Lord as limitless. Verse 5, His steadfast love extends to the heavens, His faithfulness to the clouds. Verse 6, His righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like the great deep. Man and beast you save, O Lord. Kung gaano kataas ang mga, sabi dito ni David, extends to the heavens. Hindi, meron po kasing tatlong klase ng langit, or kalangitan, or heavens. The first heaven is yung atmosphere, kung saan nakita natin yung mga ulap. The second heaven is the universe, kung saan makikita natin nakabitin ang mga bituin, ang mga planeta. And the third heaven is where the Lord resides. And ang pagmamahal ng Diyos, it reaches to the highest of heavens. It reaches the clouds. Sa panahon natin ngayon, maaaring yung mayamang tao, lahat ng nakikita mo, pagmamay-ari ko yan. Pero, pag ganun po, pa-horizontal, wala pa nakapagsabi na nakatingala at sinabi niya, lahat ng nakikita mo, pag-aari ko yan. Wala pa. Wala pa pong nagmamay-ari ng buwan, ng mga bituin, maaaring ipinangalan yung isang bituin sa'yo. May mga ganun po, yung mga may telescope, they discovered a new planet or star at ipapangalan yun sa kanila. Pero, wala pang nakarating at makakapagsabi na yung pinakamalayong lugar o bituin ay kanya. And yet David said, it reaches, it extends to the heavens ang steadfast love ng Panginoon. In other line, he used the word faithfulness and righteousness and judgment. Ito po ay a form of poetry na kung saan it's in parallel but it pertains to the same thing. Kumbaga, yung violet is purple, lila, lavender. It talks about the same color. So, it is also like the mountains of God. Sa atin po, pag umakyat, pag nakakita tayo ng bundok, alam natin, hindi lang yung taas nito, kundi yung lawak. Just last year, nalaman ko lang na, although hindi siguro ako nakinig sa teacher ko nung elementary, ang pinaka mahabang range of mountain ng Pilipinas ay Sierra Madre. It reaches from the south of Luzon up to the north. Akala ko yung Sierra Madre sa Rizal lang. Pero aabot po siya hanggang Hilaga. Pag nakakita tayo ng bundok, hindi po siya yung payat na pagganon. Hindi siya tore. Kundi malawak siya. Na para ang layo na ng binyahe mo, nakikita at natatanaw mo pa rin yung bundok na yun. And it is the same
with the steadfast love of the Lord. Na kahit parang gaano ka nakalayo sa Panginoon, you can still see His faithfulness. David also alluded into the steadfast love of the Lord kung gaano kalalim ang karagatan. Marami po, ang Titanic po hanggang ngayon ay hindi na makita. No, alam nila kung saan lumubog pero hindi kaya ng tao. Few years ago, may mga mayayaman na nag-adventure para matry makita kung saan yung nalalabi sa Titanic. Pero hindi po kinaya ng pressure at dahil hindi rin maganda yung pagkakagawa nung kanilang submarine, sumabog po ito sa ilalim ng karagatan. Tayo po ay ayaw natin yung mga bata na pumunta sa pinakamalalim na parte ng dagat or beach dahil sila ay maaaring malunod. At tayo rin po, no, ay kayang lunurin ng Panginoon sa kanyang pagmamahal. Yung klase ng lunod ang gusto natin, na tayo ay hindi lamang lumubog, hindi lamang magtampisaw, hindi lamang sumisid, kundi makita natin hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng pagmamahal ng Diyos. At paano lamang po mangyari yun? If we remain in His presence. Verses 7 to 9, David talks about the loyal love of the Lord as life. So kanina pinakita niya kung gaano kalawak, gaano kalalim, at gaano kataas, na gaano kahalaga. Maaring ma-amaze ka sa isang bagay, pero wala ka namang paki doon. Di ba? O ngayon, anong kinalaman doon sa buhay ko? No? Ang ganda ng bundok na yun. O tapos, hindi naman ako dyan nakatira. Ang ganda ng perlas yan. Tapos, hindi naman ako may-ari niyan. Ang ganda naman ng sasakyan yan. Hindi naman ako nagdadrive niyan. Hindi naman ako kakasakay niyan. Ang ganda ng lugar. Kaso, di naman isang beses ko lang nakita o kaya sa picture. Ngayon na alam natin kung gaano kalawak at kalalim ang pagmamahal ng Diyos, sinabi ni David kung gaano ito kahalaga. How precious is your steadfast love, O God. It is, the children of mankind take refuge in the shadow of your wings. Verse 8, they feast on the abundance of your house, and you give them drink from the river of your delights. And then lastly, verse 9, for with you is the fountain of life. In your light do we see light. It is a shelter from under His wings. Kapag umuulan, hindi po ba naghahanap tayo ng masisilungan? Kapag mainit, naghahanap tayo ng masisilungan? Kapag mapanganib sa labas, naghahanap tayo ng masisilungan? Hindi ba't kung gusto nating magpahinga, umuwi tayo sa ating mga tirahan? Wala pong gustong matulog sa garahe kahit tirahan mo yon. Walang gustong matulog sa harapan ng kanyang bahay kahit parte ng tirahan mo yon. Saan mo gustong matulog? Sa loob, sa ilalim ng bubungan. Napapalibutan ka ng mga pader. Ang isang Kristiyano po ay makakasumpong ng kaligtasan at kapahingahan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Kung paano ang isang bagong silang na sisiw ay kailangang protektahan ng kanyang ina, ng kanyang malapad na pakpak, gayon din po tayo mga anak ng Diyos. Wala po tayong ibang protection, wala pong ibang bagay o tao na makakapagbigay sa atin ng security other than to be under the presence of His wings, to be sheltered by God. It is, in verse 8, it is also the strength from His food and water. Kahit may tirahan ka, or maaaring sasabi na kahit wala kang sariling bahay na nakapangalan sa'yo, basta't may kinakain ka sa araw-araw. Yung mga tao po sa kalsada, no? Okay, kaya nilang mabuhay. Malakas yung ulan, malamig sa gabi,
Pero hindi po sila magtatagal ng walang kinakain. Ang sabi ni David, they feast. So hindi lamang po tayo mga manok na tumutuka ng butil ng bigas o ng kung ano mang mga grain. Tayo po ay namimiesta sa kasaganaan ng probisyon ng Panginoon. And you give them drink from the river of your delights. Napakasarap ng minsan po pag kumakain kami ng asawa ko, no, tapos minsan makakalimutan niya yung tubig. Sabihin ko, sarap sana ng ulam, lalo na kung may tubig. Kahit hindi juice, kahit hindi Coke Zero, kahit hindi malamig, o kahit walang anumang soft drinks na may nasa pitcher, tapos kalalagay mo lang ng bagong yung matigas at malamig na yelo. Basta may tubig ka. Mahirap kumain, hindi mo ma-enjoy yung pagkain na walang tubig, di ba? Hindi lang siya pantulak. Kasi it also moisturizes your mouth. Di ba pag ano nga po yung merienda na nakakatuyo ng yung kulay puti? Araro. Di ba? Minsan ayaw natin yun. Kasi nakakatuyo, mabubulunan ka, tapos hindi maganda sa pakiramdam. Kailangan may iniinom ka. O lalo na kaya maganda rin yung kape. No? Kasi mainit yung kape, tapos parang pangbalanse. At ang ganun din po ang provision ng Panginoon. It nourishes us. Hindi po tayo tinitipid ng Diyos sa kanyang pagtugon sa mga pangangailangan natin. And lastly, in verse 9, it is a sustenance from His fountain. Yung pagkain po natin, kailangan araw-araw. O minsan kaya natin ng isang araw walang kinakain. Pero mahirap. Nagawa ko na yun, nakakahilo. Ayaw yung pag magpapa-blood test nga lang tayo, di ba? Matagal, 8 hours, excited na tayo. Hihintayin natin magbukas yung lab. Pwede na ba? Pwede na ba? Kuhanan muna ako ng dugo. Kasi lalagpas na yung fasting ko. Actually, hindi naman dahil lalagpas. Dahil gusto mo na kumain. So, kailangan natin kumain. Kailangan natin ng shelter. Ang Panginoon binibigay niyo yun, hindi lamang po 1 beses, 2 beses, 3 beses, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. It sustains our lives. At ang sinutukoy po dito ni David ay hindi lamang mga pisikal na pangangailangan ng ating katawan, kundi higit sa lahat, yung ating kaluluwa. For with you is the fountain of life. In your light do we see light. Mahirap mabuhay sa kadiliman. Sabi nga po ni Mayor Magalong, kung naalala niyo, pinaringgan siya ng isang hindi ko na sasabihin kasi masyadong mainit yung pero sabi niya, mahirap makita ang liwanag kung nasanay ka na sa kadiliman. But we need light. Kailangan po natin yun, kaya kailangan natin ng kuryente. Kailangan natin ng, bakit nagsisindi tayo ng kandila pag brown out? Di ba pwedeng okay lang, walang liwanag? Ba't tayo bumibili ng kandila? Ba't kailangan natin ng flashlight? Kasi mahirap kumilos, mahirap mabuhay sa kadiliman. And then, in the last verses, David talks about the loyal love of the Lord as a lookout or something that looks out for us to protect us. Verse 9, for with you is verse 10, O continue your steadfast love to those who know you, and your righteousness to the upright of heart. Let not the foot of arrogance come upon me, nor the hand of the wicked drive me away. There the evildoers lie fallen. They are thrust down, unable to rise. The steadfast love of the Lord needs to continue. Yun po ang panalangin ni David. Yun ang kahilingan niya.
Continue. So, dinescribe niya kung gaano ka-limitless ito. Pinakita niya sa atin kung gaano kahalaga ito. And now, David is praying, O Lord, continue your steadfast love. We are not content. We are not, it is not just a one-day love for us. We seek upon it day upon day upon day, night upon night upon night. At para kanino daw? Hindi lamang po para sa Kanya. He generalized it to those who know you. In contrast po sa verse 1 kanina, the wicked knows or fear no God, and therefore does not know God. And here, David is telling, only those who know God can experience and delight in the steadfast love of the Lord. In verse 10, it protects from the foot of the proud and the hand of the ungodly. It is a protection. So in verses 1 to 4, no? yung masamang tao or mga masasamang tao ganito katindi yung kanilang kadiliman, yung kanilang kasamaan. But of course, David was still in earth at siya po ay nabubuhay kasama ng mga tao ito. Hindi ba mapanganib yun? Paano na lamang kapag nabalitaan mo lahat ng mga nakakulong, lahat ng mga murderer, totoong murderer, no? Hindi lamang po yung naakusa or yung napagbintangan tapos nakulong. Kundi yung mga totoong masasamang tao, lahat po sila nakawala. Tayo po kaya ay panatag? Tayo po kaya ay makakatulog ng mahimbing? So si David, alam niya kung gaano kasama ang isang tao, and so he also needed protection. Let not the foot of arrogance come upon me, nor the hand of the wicked drive me away. Protektahan niyo ako sa mga masasamang tao. And then lastly, in verse 12, aside from preserving and protecting us, it prevents the workers of wickedness. So, in verses 1 to 4, no? Or especially in verse 4, sabi, nagpaplano siya ng kanyang mga gagawing masama. He plots evil, no? Bago siya matulog. Ang panalangin ngayon ni David in the last verse, huwag mong hayaan na magtagumpay ang kanilang kasamaan. Huwag mong hayaan na yung mga patibong na kanilang hinanda ay magtagumpay. Bagkus, let them fall. Let them be thrust down and unable to rise or to continue. Yun din po ay isang magandang panalangin na huwag magpatuloy na. 'Di ba? Kaya yun din po yung panalangin natin sa Pilipinas, no? Nag-umpisa doon sa mga ilang mayor, mga ibang mga tao, or very few public servants na sinisiwalat yung corruption. And we pray na hindi mapahamak yung mga taong ito. Kasi malalakas po yung kalaban ng mga to. At it takes a lot of courage to speak up. Lalo na po sa politika. At napakahirap magsalita kung ikaw ay kasama nila. Napansin niyo po yung mga nakisama. Kaya ang lakas po ng loob ni Vico Soto, it's because wala naman mapagbibintang sa kanyang ganon. Kaya ang lakas ng loob ng mga ibang tao is because kahit na imbestigahan sila, alam nilang malinis sila. But yet, no, we pray for our country na ito yung maging simula na hindi lamang wag po natin ipanalangin na maging mayaman ang Pilipinas. Pwede pong maging mayaman ang Pilipinas pero masamang bansa. Marami pong mga mayayamang bansa na walang kinikilalang Diyos o hindi kinikilala ang Diyos ng Biblia. Ang panalangin po natin ay maging malinis in terms of kung paano tayo pinapamunuan ng mga ating binoto. Madali lang pong magpayaman ng bansa.
Kahit may mga corrupt, hindi lamang po sa Pilipinas may corrupt eh. Kahit naman sa ibang bansa. Pero mas talamak po sa Pilipinas kasi yung sistema. Sa ibang bansa, medyo mas mahirap, pero meron. Pero ang panalangin po natin ay hindi magpatuloy itong mga kasamaan. Hindi lamang po korupsyon ang nagiging sana focus natin bilang mga Kristiyano, kundi the very essence of wickedness. And again, church, this is not surprising. Kung wala sa Panginoon ang isang tao, hindi imposible na kaya niyang gawin ang mga bagay na to. Hindi kataka-taka. Dahil wala po siyang kinikilalang Diyos, wala siyang kinakatakutan ng isang makapangyarihang Diyos, at hindi niya inaasam ang tunay na pagmamahal na sa Kanya lamang makukuha. The Old Testament has a lot of foreshadowing about Jesus Christ. Ang Psalm po, no, na I think last month ko po ito nasabi, it is the most quoted Old Testament book in the New Testament. Sila Pablo, sila Pedro, even John, and the other apostles. There are 39 tama ba, no? 39 books. Yeah, 39 books in the Old Testament. Pero ang pinaggamitan po, kung kinuhanan or kinote ng mga New Testament writers, ay ang Book of Psalms. Kakaiba kasi ito ay, di ba, song book. It is a prayer book. It is not just about theology. Lalo na po si Pablo sa kanyang mga liham. He would explain sino ang Panginoon, ano ang ginawa niya, ano ang dapat niyong paniwalaan. And yet, he would usually quote from the Book of Psalms. Actually, sa Romans po, no, Romans 3:18, sabi ni Pablo, there is no fear of God before their eyes. Saan niya nakuha yun? Sa Psalm 36 verse 1. There is no fear of God before His eyes. And so, the Book of Psalm, in addition to the other Old Testament books, they all point to Jesus Christ. Ito ay sinulat ni David, ito ay inawit patungkol sa karanasan ni David. But yet, it is not about David. David may not know, no? Maaaring hindi niya na-realize ng mga panahon na yun. Pero itong mga lyrics na ito, it all points to Jesus Christ in the New Testament. Paano? Christ is the water of life. Sabi po kanina sa verse 8, di ba? They feast on the abundance of your house, and you give them drink from the river of your delights. At sabi po sa Revelation 22 verse 1 ni John, then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Yung tubig na tinutukoy, the river and the fountain of life that David was singing about, it is Jesus Christ. Saan pa po? In John 4 verse 10. Jesus answered her, yung Samaritan woman, if you knew the gift of God and who it is that it is saying to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Dito po pinakikilala ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili bilang the fountain of life, the living water. And then in the same chapter 4, in verse 14, sabi rin ng Panginoon, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Kung gaano kasarap ang tubig kapag kumakain tayo, kung gaano kalamig, kung gaano kalasap ito sa loob ng ating mga bibig, it is the same or more than that na kaya po at binibigay ng Panginoong
Jesus sa ating mga kaluluwa, sa ating buhay. In verse 9, in your light do we see light, sabi ni David. And in John chapter 1 verse 9, the true light, sabi dito ni Apostle John, which gives light to everyone, was coming into the world. David was talking about the God of Israel as the light of light. The Apostle John was talking about Jesus Christ in the New Testament as the light to everyone. Also in 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. In short po, no, Psalm 36, yung kahalagahan ng steadfast love ng Panginoon. No? In Psalm 36 verses 8, verses 7 to 9, paano naging mahalaga? Paano naging dapat kailangan natin itong steadfast love ng Panginoon? In the New Testament, the apostles, John and Peter and Paul, they all talk about Jesus Christ as being the very manifest of the steadfast love of the God of Israel. Ang Panginoong Hesus po, kung sa atin pong pamumuhay, no, paano mo nasabi yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Of course, there's a lot of blessings, there's a lot of provisions. But more than that, church, at kahit pagsamasamahin po natin yung pagpapala, yung mga provision ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kung paano dinadala niya tayo sa kabutihan, sa ikakabuti natin, pagsamasamahin man po yung lahat ng mga bagay na natanggap ng mga mananampalataya, mas higit po ang pagpapala, ang pagmamahal na natanggap natin in and through Jesus Christ. Kung tayo ay tinanong, paano mo nasabing mahal ka ng Panginoon? You could say a lot of things. Ito yung mga binigay ng Diyos. But you know what? More than anything, I know that God loves me because He gave His Son for me. I know the steadfast love of the Lord through His Son, Jesus Christ. Until we know that, church, until we realize that, hindi po tayo makakapunta sa pinakailalim na karagatan ng Kanyang pagmamahal. A lot of people are thanking God. A lot of people are posting and saying they are blessed. Thank you, Lord. But until they realize na ang totoong pagmamahal, ang pinakamalalim na pagmamahal ng Diyos is through and from and in Christ, they will never really know the deepest and the highest steadfast love of the Lord. Let's pray. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at pinasasalamatan. Salamat sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat you have orchestrated the life of David na kung saan siya ay nakagawa ng awitin. At ito ay patungkol sa inyong pagmamahal, O God. At ito ay nagpapatungkol sa inyong anak na si Jesus na inyong ni-reveal fully in the New Testament. Salamat, Panginoon, sapagkat walang aksidente sa buhay ni David. At hanggang sa panahon namin, kami ay nakikinabang sa kanyang karanasan. Sapagkat ito ang inyong salita, ito ang inyong pagkilos. At salamat, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus. Tunay nga, Panginoon, your love is a covenant love that you gave Jesus Christ for us. And that you really pursued and are pursuing us, O Lord. Your love endures forever. It is steadfast. And we know this because Jesus Christ is in our lives. Panginoon, dinadalangin namin na aming mga panalangin ay naayon sa inyong kalooban. Ituon mo ang aming mga puso na
tumibok kung paano tumibok ang iyong puso, Panginoon. At alam namin, O God, na nakikinig ka sa inyong mga anak. Alam mo ang mga iyak, alam mo ang deepest desire na kung saan we only want to honor you in our lives. Panginoon, dinadalangin namin na magkaroon kami ng security, ng comfort, O God, na alam namin na ang bagay na inyong binibigay para sa amin ay para sa aming ikabubuti at para sa inyong kalwalatian. Muli, Panginoon, kami ay nagagalak at nagpapasalamat at pinapanalangin namin na magpatuloy, as David prayed, your steadfast love to those who know you. Ito ang aming dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.